Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin itong nakaraang kaganapan, yung pagwawala, especially yung pagwawala po ni VP Sara. Nabanggit niya na kapag siya ay napatay, huwag naman sana ay nakapagbili na siya, napatayin din. Ang nagpapatay sa kanya, tatlo lang naman yan no? Si Marcos, si Lisa, at si Tamba. Pero before, nasabi na niya, si Martin naman talaga yung may gustong pumatay sa kanya. Hindi naman imposible yan. Ganyan po sa laro o larangan ng politika. Si Trump nga di ba? Muntik-muntikan na Dapat dito ang tama ni Trump Napanood ko yung parang analysis yung mga expert, Dapat dito daw pala ang tama ni Trump. Kaya lang magulo yung ulo ni Trump. Pagpaling niyang ganon, dito lang tinamaan. Dugo pa rin, di ba? Talagang itutumba si Trump Bakit? Parang wala na kasing kumbaga parang sure win na si Trump. Si Biden, sobrang hina na. Kaya ang ginawa nila, nag-switch sila. Si Harris ang pinatakbo, yung vice president ni Duterte. ni Biden. Talo pa rin. Hindi imposible. Bakit? Si Tamba, nananatiling kulelat sa mga survey. Sa lahat ng survey, siyempre yung survey nila na binabayaran nila, hindi siya kulelat. Pero sa mga totoong survey, kulelat siya, consistent. So, pwede talaga siyang itumba, si VP Sara. At hari naway, wag naman po sanang mangyari. Kaya po, dahil dyan, ay si VP Sara, pati na rin si Marcos, si Tamba, ay nabalita po sa ibang bansa. Okay naman po yung pagbabalita, patas naman, Hindi naman masamang balita para kay VP Sara. Pero ito po yung sinasabi natin, na gumawa ng malaking ingay yung pagwawala ni VP Sara. At sayang nga lang doon sa report, hindi nabanggit yung mga katiwalian na mga sinabi ni VP Sara, Pag-uusapan din po natin itong si Chis Escudero, yung kanyang pahayag. May mga patama po kay VP Sara dahil pinagmumura niya nga yung mga masasamang loob sa Congress at sa Kamara. Ito naman ang masasabi natin, hihimayin natin ito mamaya, pero magpapauna ako, Si Chis Escudero, sa lahat po ng mga nakalipas na Senate President. Itong Senate President na to, na si Chis Escudero, siya yung pinakawalang kwentang Senate President. Magtakin mo, tagahawa ka lang ng champagne. Ng First Lady, wala namang mandato sa gobyerno, pero pinakikialaman ang pagpapatakbo ng gobyerno. At kinukonsinti mo, Chis Escudero. Ikaw ay lumalabas na boses ng bayan bilang senador, lalo na Senate President ka pa. Ano bang nangyari sa lugar mo, sa Sorsogon? Hindi pa po ako nakakapunta ng Sorsogon. Pero, hindi po natin nakikita sa top 10 ang Sorsogon. Tama ba ako? Ewan ko. Baka mali ako, itama nyo ako. Pero ang Davao, pinaunlad ng mga Duterte. Laging nasa top 10. Sa pinakamayamang syudad, city sa buong bansa. So, beat that. Kung magaling ka lang magsalita, pero hindi mo naman napaunlad yung Sorsogon, ang tagal mong congressman dyan, nag-governor ka pa. Ang hirap sa inyo, puro lang kayo salita Sabi nga namin mas gusto namin yung nagmumura. Yung nagmumura, kaysa sa magnanakaw na politiko. Doon ako sa nagmumurang politiko. Kaysa sa garapalan kung magnakaw, hindi na tinatabla ng hiya. So, dito po sa statement ni Chiso, Keso saka si Chiso,
Ah, kukuha lang tayo ng mga 3 paragraph kasi medyo mahaba rin yung statement niya. Unahin na natin si Cheese. This statement were deeply concerning as they were inappropriate, hindi raw nababagay for an official occupying the second highest office of the land. Tama. O tama. Si VP Sara ang second highest office of the land. Pero anong ginagawa kay VP Sara Cheese Escudero? Alam mo to. Nanggigigil ako sa'yo. Ha? Si VP Sara ngayon ang second highest of the land. Pero siya ay binabastos, pinapahiya, sinisiraan. Yan po ang ginagawa sa second highest of the land. Alam mo yan, Cheese. Pero hinahayaan mo lang. Kumakampi ka sa mga magnanakaw. O, di ba? O, tuloy natin. VP Duterte should keep in mind that as a public official has a duty to set an example, wow, for the personnel in the office of the Vice President, OVP, and fellow Filipinos, especially the children. Parang sinasabi ni Cheese po dito, ay siya ay bad example para sa mga Filipinos, especially the children, at sa mga personnel ng Office of the Vice President. Baliktad ang utak nito. Ito na nga yung pinakamagandang example na yung tauhan niya, hindi niya iniwan. No? Dahil pag iniwan niya yon, ang sasabihin ng mga kalaban ng Duterte, ay ganyan pala si VP Sara, walang kwentang Vice President, hinayaan, pinabayaan, iniwan yung kanyang tauhan. Dahil hindi niya iniwan, mayroon pa rin silang nasasabi. So, di ba ito yung sinasabing damn if you do, damn if you don't. Gawin mo o hindi, may masasabi pa rin. So, ito yung sinasabi ni Cheese. Parang bad example si VP Sara. Hindi mo ba tinatanong sa mga DDS, Cheese Escudero, na mas gusto ng palamura o gusto namin ng palamura kaysa sa politikong magnanakaw? Hindi mo ba natatanong yan? Kayo, magagaling lang kayo magsalita eh. 'Di ba? Maraming politikong napakalumanay magsalita eh. Kala mo'y maamong tupa. Yung pala naman nagbabago ng anyo, nagiging mabangis na buaya na napakasiba, napakalakas lumamon. Maraming mga ganyan mapagpanggap. Walang iniwan niya sa mga nambubudol, nanloloko. Kala mo mabait pag kampanya na. Pero pag nakaupo na, hindi na nabubusog sa mga ninanakaw nila. Bilyon-bilyon na ang nakawan ngayon. Alam mo yan, Cheese. Pero ano ginagawa mo? Okay lang, habang binibigay sa'yo yung champagne glass, nakatawa ka pa, ano? Alam mo nang yung mga ginagawa ni Lisa, okay lang sa'yo. Nakikialam sa gobyerno. Alam mo yan. Kaya ka nga siguro nasadlak yan. Kaya ka nga siguro nasalya dyan sa Senate President dahil siya ang nag-appoint sa'yo. O, diba? Mas gusto na namin yung palamura kesa sa abuso sa kapangyarihan. At miyembro pa ng sindikato sa gobyerno. Sa kanila kasi yung pagmumura, parang ano sa kanila parang masama talaga sa kanila Mas okay pa sa kanila yung magnanakaw. Pero pag palamura ka, bad ito, bad. Pero yung mga kapwa nilang politiko, nakikita nila yung pagnanakaw, okay lang. Walang say. Hindi pumapalag. At saka ikaw ang Senate President na hindi makapalag kay Tamba. Ikaw ang ikatlo sa pinakamataas na leader ng bansa. Pero pagdating kay Tamba, sunod-sunuran ka lang. Kung ano yung i-approve na budget ni Tamba, susundin mo lang. Wala kang magawa, di ba? Mas okay pa nga si Subiri sa'yo Si Subiri kaya natanggal
hindi siguro mapasunod ni Tamba sa kanilang mga masasamang balak. Hindi siguro mapasunod ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. Kaya ginurgur si Mig Zubiri bilang Senate President. At ikaw yung pinalit. O bakit ikaw? Kasi sunod-sunuran ka lang. Napakawalang kwenta mong Senate President. Alam mo kung paano garapalan ang nakawan ngayon sa gobyerno. Pero nilalabanan mo ba yan? O, anong maitatawag ko sa'yo? Ang mga Duterte may malasakit sa taong bayan, lalo na sa may hirap. Ikaw, may malasakit ka ba? Nakikita mo nyo ba itong pag may sakuna, may kalamidad? Nakikita nyo ba ito si Cheese? Namimigay man lang ng 1 kilong bigas? Hindi ko nakikita Kayo baka nakita nyo, sabihan nyo ako. Yung kanyang bayan, hindi ako nakakapunta pa sa Sorsogon. Pero ano ba itsura ng Sorsogon? Maunlad na ba? Sabihan nyo rin ako. Pero kung hindi, ang tagal ng politiko ni Cheese dyan. Ano may pagmamalaki ni Cheese? Dapat napaunlad man lang niya yung Sorsogon. Ganun pa man, sana nag-research ako kung pang ilan itong Sorsogon, sa pinakamayamang syudad. O syudad ba yun? O probinsya. Kung anong ranking ba niya. Ito po yung ikatlong pahayag ni Cheese. Dealing with the erratic and troubling behavior of a high-ranking official needlessly distract us from attending to the urgent needs of the nation. Nakakabilib naman. Pinagluloko na naman tayo, nadidistract daw sila dahil sa bangayan, sa away, Sabi niya kasi mag-de-escalate Ang magkabilang panig, mag-de-escalate muna daw. Kasi nadidistract sila from attending to the urgent needs of the nation. Ano ba urgent needs of the nation? Baka hindi mo alam, Cheese. Ang urgent ngayon, kailangan pagtuunan nyo ng pansin at isolve nyo yung baha. Halos ang daming parte ng Pilipinas ang binabaha. Yan ang urgent needs. O ano ginawa mo? Alam mo rin yan, Cheese. Yung nakawan sa flood control program. Bilyon-bilyon ang pondo dyan. O ano ginagawa mo? Dapat ikaw ang unang bumabanat dyan. Unang nag-iimbestiga dyan. Una ka sa lahat ng senador dahil ikaw ang Senate President. Urgent yan, Ano ginagawa mo? Pinagloloko mo taong bayan. Parang ang sinisisi pa, hindi raw nila magawa yung mga urgent needs. Parang ang sinisisi pa niya, si VP Sara. Kaya sinasabi ko sa lahat ng Senate President, ito ang pinaka walang kwentang Senate President. Mas maganda si Tamba ang sabihan mo. O di ba ano ginagawa sa Congress ni Tamba? Ito matawag yata, wala. Ano ginagawa? Di ba imbestiga sa mga Duterte? Duterte lang ang iniimbestigahan. Kinuwenta nga ni Marcoleta kung ilan ang na-issuehan ng confidential fund. Estimate niya, kumbaga, minimum 1,000 na ahensya, mga city hall, 1,000. Minimum lang yan. Mas higit pa. Sa 1,000 na yon na na-issuean ng confidential fund, ang tanging iniimbestigahan lang ay si VP Sara, yung OBP at yung confidential fund ng DepEd. Tanging siya lang. O ano masasabi mo dyan, Cheese? Kung talagang para sila sa bayan, imbestigahan nila lahat ng confidential fund. Kaya nga lang confidential yun Hindi po dapat iniimbestigahan talaga yun Kaya first time ito. Dahil sa ambisyon ni Tamba, ito ang nangyayari sa bansa.
Kaya napabalita po tayo sa ibang bansa. Ito po ay CNN World. Alam niyo po ang CNN World. Ito po ay international, ano? Mayroon pong CNN Philippines. Franchise lang po yun ng Pilipinas. Marami pong CNN sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa iba't ibang bansa. Mga nag-franchise sa CNN. No? So ito po, CNN World. World/Asia. Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Okay? Ito po ay walang iniwan po to sa puntod ni tatay ni Marcos. Nasabi niya, kapag hindi kayo tumigil, huhukayin ko ang labi, ang bangkay ng tatay nyo. Walang iniwan po ito doon. No? Kapag po siya ay pinapatay, nagsabi na siya na igaganti siya. At alam naman natin kung sino ang pwede lang na pumatay sa kanya. Dahil kagaya nga nung kay Trump. Dahil nag-aambisyon magpangulo. Okay? Dito tayo sa balita. Philippine Vice President Sara Duterte said on Saturday she would have President Ferdinand Marcos Jr. assassinated if she herself were killed, prompting Marcos office to vow immediate proper action in a dramatic sign of a widening rift between the two most powerful political families in the Southeast Asian nation. Duterte told an early morning press conference that she had spoken to an assassin and instructed him to kill Marcos, his wife, and the Speaker of the Philippine House. If she were to be killed, tatlo. If she were to be killed, patayin niya itong tatlong to. I have talked to a person, I said, if I get killed, go kill BBM Marcos, First Lady Lisa Araneta, and Speaker Martin Romualdez. No joke. No joke yan, ha? Duterte said in the profanity-laden briefing, I said, do not stop until you kill them. And then he said yes. He said yes. Yung sinabihan niya, nag-oo. She was responding to an online commenter urging her to stay safe, saying she was in enemy territory and she was at the lower chamber of Congress overnight with her chief of staff. Duterte did not cite any alleged threat against herself. The Presidential Communication Office responded with a statement saying, acting on the Vice President clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President in an alleged plot against her succeeds. The Executive Secretary has referred this action threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so than this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. It said, this country is going to hell. Ito maganda yung sinabi ni VP Sara. At least binabalita po ng CNN World. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Ang ganda nito, nabalita sa ibang bansa. No? Na yung sinabi niya na nalalagay tayo sa hindi maganda. Sa hell nga, sa hell. Because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Duterte, the daughter of Marcos' predecessor, resigned from the cabinet in June while remaining vice president, signaling the collapse of a formidable political alliance that helped her and Marcos, son of namesake of the late authoritarian leader, secure their 2022 electoral victories by wide margins. Ito maganda po, ibinalita rin,
na tinulungan ni Vice Presidente Sara ang pagkapanalo ni Marcos Jr. dito po sa 2022 electoral victories. Ang ganda rin ng balita, no? Speaker Romualdez, a cousin of Marcos, has slashed the vice presidential office budget nearly 2/3. Ibinalita rin yung pagbawas sa budget ng Office of the Vice President. Duterte's outburst in the latest in a series of starting signs of the feud at the top of Philippine politics in October. She accused Marcos of incompetence and she said had imagined cutting the president head. Ito po yung nakaraan, no? Napupugutan niya ng ulo. The two families are at odds over foreign policy and former President Rodrigo Duterte's deadly war on drugs, among others. In the Philippines, the Vice President is elected separately from the President, has no official duties. Many Vice Presidents have pursued social development activities while some have been appointed to a cabinet post. The nation is gearing up for midterm election in May, seen as a litmus test of Marcos' popularity. At dito na nga matetesting sa midterm election kung ano nang lagay ng Marcos' popularity and a chance for him to consolidate power and groom a successor before his single six-year term ends in 2028. Past political violence in the Philippines has included the assassination of Benigno Aquino. Oh, ayan. Yung assassination ni Ninoy Aquino, a senator who staunchly opposed the rule, the elder Marcos, as he exited his plane upon arrival home from political exile in 1983. Binalita din po yung assassination kay Ninoy Aquino, na alam naman natin na ang suspect dito ay yung elder Marcos. Ayan, binalita, oh. Tapos na po yung balita ng CNN World. Ito po ay CNN, nag-originate po ito sa Amerika. Sa dalawa ang headquarters nito, sa New York, saka saan ba yun? Meron pa isa eh. State din po. State ng US. Nakalimutan ko lang. Nakalimutan ko, hindi ko na maano. So ito po, napabalita po ang mga naging kaganapan dito nakaraan. Napabalita po sa ibang bansa. At alam ko, hindi lang po yan sa Amerika. Meron din kasing CNN Asia, no? CNN World nga po yan eh. Maraming nag-franchise dyan. Hindi ko na chinek kung sino-sino pa ang nagbalita. Pero isang malaking ingay po ang nagawa ni VP Sara na para magkaroon ng idea ang iba't ibang political sa iba't ibang bansa o iba't ibang mga politiko. Kaya sinasabi ko, alam ko yung mga presidente kagaya ni Putin, ni Xi Jinping, si Biden, saka si Trump, may nalalaman po sa nagaganap dito sa Pilipinas. Dahil ganyan na po yung ang tawag nito, yung intelligence po ng bawat presidente. May nagbabalita po sa kanila, oh Mr. President, may nangyari po sa yung siyempre yung magagandang balita, yung kumbaga yung yung mga malalaking balita, no? Kapag nagla-lunch siya, no? Kaya sa umaga sasabihan nila yung president kung ano yung intelligence nila. Merong ganitong balita sa bansang kadalasan nakatutok sila ngayon sa Israel at Ukraine. Doon kasi nagigera. Kaya doon, I'm sure may intelligence sila doon. Pero dito, simple lang eh. Meron silang embassy rito. May embassy ang China, ang US. May embassy rin siguro ang ano bang bansa ni Putin?
Russia, at ibang-iba pa. Doon lang sa embassy na yun eh. Pwede ka nang maglagay doon ng intelligence eh. Doon na rin si kikilos yung mga intelligence. Eh kayang-kaya nila yan, kaya yung mga nagaganap po dito ng mga nakawan, I'm sure, mga nakawan, makakarating ito kay Trump at sa iba pang presidente, lalo na doon sa tatlo, sa China at sa Russia. Kaya hindi makakaligtas ito kahit itago nila, kahit bayaran nila lahat ng mainstream media, eh hindi nila may, talagang sisingaw yan, talagang kakatas yan. Diba yung buhangin nabasa, pag hinawakan mo kalmado lang, pero pag kinatas mo eh kusang lalabas yung liquid, yung tubig dagat. Ganyan po ang mangyayari. Talagang lahat ng katiwalian nila lalabas po yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. God bless po. Bye-bye.